Ang ideya ng Marcos Gold, madalas na tinutukoy bilang Tolano Gold, ay isang malawakang pinabulaanan na mito. Walang makasaysayang o pisikal na katibayan na umiiral ang gayong napakalaking pag-imbak ng ginto, at hindi rin ito ang lehitimong pinagmumulan ng yaman ng pamilya Marcos. Sa halip, maraming desisyon ng korte at makasaysayang pagsisiyasat ang nagpasya na ang yaman ng pamilya ay naipon sa pamamagitan ng pandarambong ng pampublikong pondo sa panahon ng 21 taong pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Una, ang pabula, Tolano Gold. Sinasabi ng pinakakaraniwang bersyon ng kwento na si Marcos ay isang abogado para sa isang maharlikang pamilyang, Tolano, na di umano'y nagmamay-ari ng buong kapuluan ng Pilipinas bago ang pananakop ng mga Espanyol. Bilang bayad, nakatanggap umano siya ng daan-daang libong metrikong tonelada ng ginto. Ang reality check, walang mga titulo ng lupa, mga makasaysayang tala, o mga kapanipani walang dokumento ng bangko na nagpapatunay sa pagkakaroon ng pamilya Tolano o ng kanilang ginto. Ang problema sa matematika, madalas na sinasabi ng alamat na ang pamilya ay mayroong 640,000 metrikong tonelada ng ginto. Upang ilagay iyon sa pananaw, ang kabuuang halaga ng ginto na namina sa kasaysayan ng tao ay halos 210,000 metriko tonelada lamang. Sinasabi ng mito na nagmamay-ari sila ng 3 beses na mas maraming ginto kaysa sa kasalukuyang umiiral sa Earth. Pagtanggi ng pamilya, maging si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay nagpahayag sa isang panayam noong 2022 na, wala siyang nakita ni isang gold bar sa kanyang buhay. Pangalawa, the facts, ill-gotten wealth. Ang kwentong, ginto, ay kadalasang ginagamit ng mga taga-suporta upang ipaliwanag kung paano naging bilyonaryo ang pamilya sa kabila ng opisyal na sweldo ni Marcos Sr. bilang pangulo na halos $13,500 lamang kada taon. Gayunpaman, ang mga legal na institusyon ay nagdokumento ng ibang pinagmulan. Mga pasya ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema ng Pilipinas ay nagpasya sa maraming kaso, tulad noong 2003 at 2012, na ang daan-daang milyong dolyar na hawak sa mga Swiss bank account ay ill-gotten wealth. Ang mga pondong ito ay na-forfeit sa gobyerno ng Pilipinas. TCGG Recoveries. Ang Presidential Commission on Good Government (PCGG) ay partikular na nilikha upang mabawi ang yaman na ito. Noong 2024, nabawi nila ang humigit kumulang $5 bilyon, humigit kumulang 275 na bilyong piso, na cash, alahas, at real estate, at bilyon-bilyon pa ang nililates. Paraan ng pag-iipon, na pag-alaman ng mga investigador na ang kayamanan ay nagmula sa pagkuha sa mga pribadong negosyo, paglikha ng mga dummy na kumpanya, pag-scheme ng foreign aid, at paglilipat ng mga pautang ng gobyerno sa mga pribadong account, madalas na gumagamit ng mga alias tulad ng William Saunders at Jane Ryan. Pangatlo, bakit nagpapatuloy ang pabula ng ginto? Iminumungkahi ng mga mananalaysay at mga analyst sa politika na ang mito ng ginto ay nagsisilbing isang revisionist narrative. Sa pamamagitan ng pag-angkin ng kayamanan ay nagmula sa isang maalamat na kayamanan. Nagbibigay ito ng inosente na paliwanag para sa bilyon-bilyong pamilya. Lumilikha ito ng imaheng Robin Hood na may mga pangako na balang araw ay ipapamahagi ang ginto sa sambayan ng Pilipino para mabayaran ang pambansang utang, isang paghahabol na hindi pa natupad. Habang ang Marcos Gold, Tolano Gold, ay isang kathang-isip na kwento na walang batayan sa kasaysayan o agham, ang Marcos Plunder ay isang legal na itinatag na katotohanang napatunayan ng Korte Suprema ng Pilipinas at ng mga internasyonal na investigador.